ang mga superfoods, mga best foods na kakainin ng edad 40 pataas. Okay? Bakit ko sinabi 40 pataas? Siyempre, pag bata pa tayo, mahirap turuan ng bata. Puro gusto hotdog, tocino, fast food, french fries. Bata pa sila, kaya pa nila. Pero, pag 40 ka na, 50, 60, hindi na pwede yung mga dating paborito nyo. Yung mga soft drinks at chichirya nyo, hindi na po pwede. Bakit? Pagdating ng ganitong edad, middle age, maglalabasa na ang sakit. Tataba na, magkaka-high blood na, tataas ng cholesterol. Yung iba, 40, 50, inaatake na sa puso, lalabas na yung arthritis. Hindi na po pwede yung dating pagkain natin. Diba? May kasabihan nga, pag bata ka, wala kang pera, diba? Pwede ka kumain pero wala kang pambili. Ngayon, pag may edad ka na, pag senior ka na, may pera ka na konti, yung mga gusto mong kainin, bawal na kainin. Okay? Anyway, pampahaba naman to ng buhay. Dati, lahat ng karne, di ba? Pwede natin. Sinigang na baboy, lahat ng taba, pwede. Pero pag tumatanda na, siyempre, more lean meat na. Okay? More chicken, more fish na, more eggs. Tapos, pagdating sa gulay at prutas, ang sikreto po dito, rainbow color dapat. Rainbow. May red color. Mas makulay yung gulay at prutas, mas healthy. Mas red, mas orange, mas green, mas yellow, mas healthy po siya. Tapos, sa kanin, pwede naman, pero mas konti na yung kanin. Dati, kung kinakain mo, 2 cups of rice. Pag tumatanda na, pag 50 years old na, siguro 1 cup na lang. Pagdating ng 70 years old, half cup ka na lang. Bakit? Dahil konti na lang ang kailangan ng katawan pag tumatanda. Pag matanda, mas maliit na ang muscle ang kailangan ng mga protein, tapos mas mabagal na metabolism, mas mabagal na galaw mo, mas konti na lang pagkain na kailangan mo. Kasi pag yung dating kain mo, 2 cups of rice, ginawa mo pa rin yan pag senior ka na, tataba ka. Low-fat milk pwede, hindi na pwede mga full cream milk. Pag tumatanda na 40 and above, magbabasa ka na nutritional label. Gaano ba kaalat itong delata, itong noodle, itong sitsirya? Diba? Gaano karami yung calories? Dapat bawat kain natin, calories, siguro mga 500 calories na. Lahat-lahat na dapat yun. Pag lumampas ka ng 500 bawat kainan, with merienda, abot ka na 2,000 calories eh. Hindi na pwede yung talagang sobra dami. Mababa sa calories, mababa sa trans fat, mababa sa asin. Tinitingnan natin. Tapos yung sa healthy plate, nakita nyo, kalahati ng plato natin dapat gulay. Pag bata ka, malaking plato, ulit ng ulit. Pag matanda na, mas konti na lang. O, tignan natin, yung mga superfoods natin for 40 and above, kailangan kumain na kayo ng mansanas. Okay? Apple, kaya nga tinawag an apple a day keeps the doctor away. Isa sa pinaka-healthy na pagkain. Okay? Pampababa ng cholesterol. Sa may diabetes, okay? Pag may diabetes, apple ang pwede nyo kainin ng marami. Okay? Siya lang ang pwede nyo kainin. Kasi pag may diabetes ka na, matamis na yung mangga eh. Konting-konting mangga. Grapes, konti lang siguro. 6 na piraso, 10 piraso. Pakwan, 1 slice na lang. Pinya, 1 slice na lang. So, pakonti na pakonti, matatamis kasi lahat yun. Yung mga ibang prutas na yon, melon, pakwan, pinya, matatamis na yon. Ito na lang ang hindi matatamis eh. Apple na lang. Apple ang mababa sa glycemic index. Mas hindi niya pinapataas blood sugar. May potassium pa siya sa blood pressure, may antioxidant, at bawas cancer, heart disease, at hika. Asparagus, bira lang kumain asparagus, pero may lycopene to, may protein, may iron, ibang klaseng gulay siya, napakaganda. Maganda sa mata, pampalakas ng immune system. Siyempre, gulay eh, mas makokontrol mo weight mo, and reduce cholesterol pa. Bukod sa apple, ito rin, super healthy. Superfood talaga to. Strawberry, blueberry,
Blueberry, wala tayo dito, pero sa ibang bansa, sa mga overseas worker natin, kung meron kayong blueberry, makita na medyo mura na sale. Minsan sinesale yan, bumili kayo kahit ilang piraso. Sobra healthy po yan. Pampahaba ng buhay, anti-cancer, at punong-puno sa antioxidant. Sobra siya siksik, para siyang kale ibang klase siya. O, tayo walang blueberry, pwede na strawberry. Okay, strawberry sa Baguio, medyo mura-mura pa konti. Ang strawberry at blueberry, nakita nyo, maganda siya sa may diabetes. Hindi siya nakakataas ng blood sugar. Bakit? Hindi naman siya matamis eh. Diba? Ito, konting tamis lang, pero ang daming fiber. Kahit blueberry, hindi rin naman ganun katamis eh. So, wag nyo na lagyan ng kung ano-anong gatas o asukal. Pwede na yan as is kakainin. Napakaganda. Good for blood pressure, good for the brain. Green leafy vegetables. Okay? Sa atin, kangkong, spinach, talbos, malunggay, di ba? Kahit yung mga ampalaya, okra, okay din yon. Basta gulay, napakaganda. Repolyo, pwede rin. Lettuce, mataas sa vitamin K. Vitamin K para sa dugo, para sa buto. Kailangan niya ng tumatanda. Okay? Tsaka may protein ang gulay, may protein. Hindi pwede laging pork chop, laging beef steak, di ba? Ito kainin natin mas marami. Isa pa, pag tumatanda, constipated na eh. Pag tumatanda, mabagal na yung galaw ng bituka. Kaya itong mga gulay na to, high fiber, mas maganda. Mas hindi ka mako-constipate. Maganda to sa almoranas, masakit ang puwet, iwas cancer. Diba? Pag tumatanda, colon cancer, stomach cancer, ito ang bawas cancer. Diba? Ito mga tinuturo natin, mababawasan yung cancer risk by 10%. Yung mga dating fast food na hilig nyo, puro fried chicken, puro paulit-ulit na prito, hindi po maganda eh. Oo. Lalo na yung mga barbecue na sunog, higher cancer risk. Munggo. Okay, di ba? Kahit may arthritis, walang problema. Nagsabi ng mga rheumatologist, okay ang munggo kahit may arthritis. 1 cup lang naman eh. Ang bawal sa gouty arthritis, sa gout, yung karne, tsaka alak, laman loob. Pero beans, pwede po yan. Okay? Napaka-healthy ng munggo. High protein, low fat, no cholesterol, ang dami pang protein, pampalakas. Maganda pa sa diabetes, maganda sa puso, pwede sa lahat eh. Ayan lalo na iluto natin ng munggo, ayan may gulay pa yan, may dahon-dahon, napakaganda, may dilis pa konti, di ba? Huwag lang masyado maalat. So maraming fiber, vitamin B, folate, thiamine, riboflavin, marami pang minerals. Beans kasi siya eh. Manganese, iron, and potassium. Super healthy. Basta may munggo, yan talaga kakainin ko. Isda, okay? Fatty fish, pwede. Locally, mackerel, hasa-hasa, tamban, galunggong, tuna, tanigi, bangus, pwede na rin ang bangus, tilapia, pwede na rin, salmon sa abroad, di ba? Napakataas sa omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids, ginagawang fish oil supplement yan eh. Pero pwede na kayo hindi mag-fish oil supplement, isda na lang, mga 3 times to 5 times a week. Ang omega-3 fatty acids ng taba ng isda, very healthy. Maganda sa puso, iwas heart attack, iwas palpitasyon, pampababa ng triglyceride, sa blood pressure may tulong din konti. Fatty fish, okay? Pag prito kasi, hindi na ganun ka-healthy. Pero kung prito man, konti lang mantika. Okay? Baka may ibang luto na lang. O, gawin na lang sinigang o iba. Itlog, very healthy naman ang itlog eh. Eggs are very healthy but in moderation. Siguro bilangin nyo lang. Sa isang araw, 1 o 2, maximum siguro sa isang linggo, baka makalimang itlog ka. Ganun lang. 1 egg a day, maximum. Huwag din sosobra. Lahat ng bagay hindi pwede sosobrahan. Hindi pwede 6 na itlog sa araw kasi nga itong egg white maganda eh. Egg white may protein, may choline. Itong egg yolk kasi mataas sa cholesterol. Okay? So, pag sinobrahan mo, actually sa mga may sakit,
binibigay namin puro egg white eh. Okay, yung egg yolk, yan lang ang medyo babawasan. Baka 1 egg yolk a day lang kasi high cholesterol siya at 230. Lalo na kung may sakit sa puso. Pero basically, mura at masustansya ang itlog. Okay. Kalabasa, sinabi ko sa inyo, di ba? Ang ganda ng kulay. Orange, yan, no? Beta-carotene, vitamin C para sa mata, para sa puso, pampababa ng cholesterol, pwede sa may diabetes. Kalabasa. Kamote. Kamote is better than potato, patatas. Patatas kasi, pag ginawang french fries, syempre hindi na healthy. Pero kamote kasi mas ano siya eh, mas maganda siya for diabetes. Okay? Maganda siya sa baga, maganda siya sa naninigarilyo na ayaw tumigil, pwede ang kamote. May tulong siya, may anti-cancer properties, antioxidant. Kasi yung kulay nga niya, mas orange. Oh. Mas orange. Mas maraming fiber. Garlic, syempre, bawang healthy. Diba? Tinuro ko na sa inyo. Bawang, para sa puso, bawas stroke, pampababa ng cholesterol. Sa blood pressure, makakatulong din konti. Gaano karaming bawang? Siguro 2 butil sa isang araw. Pwede na yan. Hilaw, pag hilaw yung bawang, mas maraming benefits. Kaya lang, masakit sa tiyan. So, kung lulutuin, medyo luto lang konti. Pwede nyo kainin, 2 butil in a day. Ingat lang kung may ulcer o masakit ang tiyan. Okay? Huwag lang susunugin yung bawang. Kamatis, kita nyo yung kulay, oh, cherry tomato. Kamatis, very red, very orange. Sobra daming lycopene. Kailangan to ng mga lalaki, edad 50 pataas, kahit 40 pataas. Bakit? Panlaban sa prostate. Makaiwas tayo sa prostate cancer. Lumalaki ang prostate sa mga misis. Bigyan ng maraming kamatis ang mister nyo para humaba buhay niya. Okay? Kung galit kayo sa mister nyo, huwag nyo bigyan ng kamatis. Kasi para hindi matulungan yung prostate niya. Kasi yan talaga panlaban natin sa prostate problem. Fresh tomato, actually, mas maganda eh. Pag ginawa mo ng ketchup kasi, ketchup healthy pero maalat na. Tomato sauce, maalat na. Ito, mas hindi maalat. Mas maganda, kamatis. Okay lang yung mga buto-buto, maliit po yan. Walang problema sa buto ng kamatis, hindi siya nakaka-appendicitis. Ginger, turmeric, luyang dilaw, di ba? Luya, napakaganda ng luya, may curcumin. Maganda sa utak, iwas Alzheimer, maganda sa baga, maganda sa lalamunan natin. Okay? Green tea, tsaa. Actually, ang green tea maganda. Pampabilis ng metabolism, para sa nagtitibi, nakakapayat pa konti. Green tea. Lahat ng citrus fruits, dalandan, suha, orange, kalamansi, lemon, lahat yan. Pongkam, pwede po yan. Mataas sa vitamin C. Parang uminom ka na ng vitamin C tablet. Pero ang maganda dito, actually isang orange lang o isang dalandan lang. Parang naka-vitamins ka na. Pwedeng-pwede na. Tsaka maganda dito, may fiber pa siya. Pag kinain mo yung dalandan mismo. Pag orange juice kasi nawala na yung pulp bits eh. Yung pulp bits ang maganda. Tsaka yung mga juice na delata, syempre, baka may halong sugar pa yon. Mas maganda yung fresh na dalandan. Gatas, low-fat milk, wala namang kaso. Coffee, pwede uminom ng kape. 1 to 2 cups in a day. Kung okay kayo sa kape, may tulong din naman. May konting pag-aaral, maganda sa puso, iwas stroke. Sa diabetes, 1 to 2 cups lang in a day. Nakakabawas sa Alzheimer's disease, pampatalas ng memorya konti, 1 to 2 cups lang. Huwag yung 3-in-1. Kasi pag 3-in-1, asukal yun, tsaka gatas. Diba? Black coffee. Kung kaya mo, black coffee, mas maganda. Konti lang yung asukal o walang asukal. Dark chocolate, very healthy, kaya lang maganda sa blood pressure, bawas stroke, maganda sa ugat, kaya lang, minsan, makakakain ka ng isang buong bar. Kailangan maliit na maliit lang. Oo. Mga konting-konti lang. 30 grams lang. Ganyan lang kaliit na slice every day. Marami siyang antioxidant, polyphenols, flavonoids. Marami tayong locally na dark chocolate. Lagi ko nabibili. Mga galing sa Davao. Magagandang klase. Mga award-winning dark chocolate. Mas maganda. Hindi siya milk chocolate, ha.
yung hindi siya white chocolate, yung mas maitim, mas mapait, na hindi matamis, yun ang maganda. At least 70% cocoa. Nuts, oatmeal. Maganda oatmeal. Okay? Oatmeal, pampababa ng cholesterol. Olive oil, maganda rin. Kaya lang mahal ang olive oil. Kung gagamit kayo ng ibang oil, coconut oil o vegetable oil, wag lang masyado maraming mantika. Konti lang yung mantika. Kasi pag maraming mantika, hindi rin maganda. Okay, so final tips. Pag senior, mas konti na lang kakainin. Okay, huwag kayong mag-skip ng meal. Moderation, bawal na ang hilaw. Ha? Kilawin, hilaw na steak, may dugo-dugo na karne, pati manok na may dugo. Hindi na pwede. Barbecue na sunog. Hindi na po pwede, lalo na yung mga hilaw. Okay, sushi, iwas na rin pag senior. Talaba, tahong, medyo ingat tayo, baka ma-red tide tayo. Kasi nga pag senior, matamaan ka ng food poisoning, pwede may mangyari. Pwede, pag na-dehydrate kasi ang senior magtae, pwedeng may mangyari sa ospital. Pwedeng deadly. Pero kung bata ka, 20 years old, na food poisoning ka, kakayanin mo, mabubuhay ka. Pero pag senior, ayaw mo na siya ma-dehydrate. Kasi marami na siyang ibang sakit eh. May sakit na siya sa puso, may diabetes na siya, mahina na katawan niya. Tapos madi-dehydrate, mafu-food poisoning sa hilaw na pagkain, hindi maganda. Tsaka minsan itong mga hilaw, may mga parasites eh. May mga bulate na hindi natin. Kasi nga hindi naluto. Stay hydrated, maraming tubig, kailangan inumin. 6 glasses a day of water, up to 10 glasses a day. At finally, eat the colors of the rainbow. Tulad na sinabi ko, rainbow eh. Mas makulay ang pagkain, mas red, mas orange, mas yellow, mas green, kahit ube. Ube, mas blue ang kulay, mas masustansya. So, more of these healthy foods para humaba ang iyong buhay. Salamat po.